Pero kayo mga Biblia, ilagay ninyo, isang verse lang po ito. Chapter 3. Okay, gawin natin na 1 and 2. Ayan. Sabi po dito, kung ready na po kayo, ano ang kahigtan ng Hudyo sa hindi Hudyo? Ayan ha. Ano ang kabuluhan ng pagiging tulig? Verse 2, napakarami ang sabi. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ayan. Saglit tayong lumalangin sa kilang Diyos. Maraming salamat sa araw na ito. Muli kami po ay yung tinipon upang siguraduhin kung makita na yung mga salita ang patungkol sa aming pananampalataya. Gabayan mo kami sapagkat pagkatapos po ang taon at isang panibagong hamon na naman sa susunod na taon ang aming hahanapin. Ano ba ang inihanda mo sa amin, Panginoon? So ay kiling sandaling ito, muli mong ipaalala sa amin ang aming pananampalataya. I-guide mo ko, Lord, sa lahat ng ito. At ang lahat ay matuto, lahat ay lalong tumibay bago matapos ang taong ito. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Tingnan muna natin yung ating mga katabi. Ayan. May maputi, may maipti, may maliit. May matangkad, may mataba. At yung iba sa atin, hindi magkakakilala. Ano po? Hindi talaga lubusang magkakilala. Pero meron din mga magkamag-anak, magtulo, ako. Ang unang tanong, bakit ka narito? Eh, siyempre, Pastor, kayo kung daming handa, kainan mamaya. Masarap mo talaga yan. Bago nga po pala tayo, siguraduhin lang po natin, ubusin natin yung mamaya, parang pang isang daang tao po ang ganda kayo. So, bilisingan tayo ng ating Panginoon. At makikita natin na sa buhay natin, katulad sa amin, may nawawala kasi namatay na naman kami. Pero hindi ibig sabihin tayo po ay nawalan. Ibig sabihin lang nito, ipagpatuloy mo ang isang bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Itong binasa natin sa verse 2, dito talaga nakakaroon po ng comparison patungkol sa Hudyo at sa atin. Doon sa mga hindi nakakakilala, ang Hudyo po na kinamumuhian ng buong mundo o the Jews ay isang lahi, masakit man, pero hindi tayo ang pinili, sila po ang pinili. No? They are the chosen people of God. Kasi tayo Pilipino. Pero kaya po tayo pinagpala, alam ba ninyo mga kapatid, na nung pinersecute ang mga Hudyo, nung time ng Roman Empire, isa po ang Pilipinas. Isa po ang Pilipinas sa kumukup sa kanila. Opo. Alam ba ninyo yun? Kasi nung pinersecute po sila ng Roman Empire, nagtakbuhan po sila, nag-alisan sila sa Jerusalem. Tapos meron pong napunta rito, around 70 to 100 Jews po yata ang nag-settle dito. Kaya meron po tayo doon sa bandang Maynila ng templo ng mga Hudyo. At sila po ay lubos na pagpapasalamat sa ating mga Pilipino dahil kinalinga natin sila. Amen? O ganun tayo kabait. Amen ba mga Pilipino? O taasan kamay, manunumpa tayo sa matawa. Kasi ba ninyo yun? Ganyan tayo mga Pilipino. At yan ay hindi na makakalimutan at yan ay nakatala na sa listahan ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Amen? O palagpakan nga natin ang mga kababayan natin ng Pilipino. Ang time na yun. Ayan ha. So, tinatanong dito, higit daw bang ang mga Hudyo kasi sa atin? Siyempre, wala po tayo namang may sasagot kasi sila talaga yung pinili. Sino ba yung mga Hudyo? Yung sa mga kabataan, siguro naalala nila, sila po yung sila Moses, sa kanila nagdula yung sa utos ng Diyos. Lahat po ng nasa sa atin ngayon ay sa kanila po nang galing pagdating sa pananampalataya. Yung po yun.
politiko, nakarating sa atin sila, kinupkup natin sila, at hanggang ngayon, nagpapasalamat po sila sa atin. Dahil naging bahagi tayo, take note naging bahagi tayo ng bansang pinili ng Panginoong Diyos. Alam ba ninyo ng Pilipinas sa history, ang halos kauna-unahang Kristiyanong bansa sa Asia. Kasi karamihan po ng ating mga neighboring countries ay Muslim. Mga Muslim po sila. Pero ang Muslim po ay galing din sa Hudyo. No? Galing din po sila sa Hudyo. Sa lahi din sila ni Abraham. Ang tawag sa akin ay mga Arabo. So kapatid din sila kung tutusin. Kaya lang dahil sa kanilang masugid na pagkilala sa pananampalataya nila sa Diyos, pamamagitan po ni Muhammad, sila po ang nagpalaganap. At isa po ang Pilipinas sa Muslim country. Mapupunan po natin yan, pag nagpunta kayo ng Visayas and Mindanao, marami po mga Muslim. Amen. So kapatid din po natin yan. Amen? Nililiwanag natin yan. So, anong ibig sabihin nito? Ako natutuwa kasi ang Pilipino may buwag sa Diyos. Amen? At yun nga, dahil sa, siguro, sa kabutihan ginawa ng ating unang ninuno sa pagkakupkup sa mga Israelita o sa mga Hudyo, biniyayaan po tayo at tayo po naging kauna-una Christian nation sa Southeast. At hanggang ngayon, mga kapatid, ang Pilipinas pa rin ang sentro ng Kristiyanuhan sa ating lugar. Medyo tinatalo na tayo ng Korea, dahil ang Korea ay medyo na ngayon, pero hindi. Ano pa rin sila na ang Pilipinas ay mahal ng ating Panginoon Diyos. At bilang mga Pilipino, ito po ipaalala sa atin ng Panginoon. Ano ba ang advantage daw ng pagiging Hudyo? Kasi tingnan tayo. Sabi rito ni Paul, napakarami. Lumabas pa din? Meron yan. Ayaw? Meron yan. Namatay. Okay. Ano daw napakarami? Okay, number 1, ito lang ang ating pinagkatiwalaan sila ng pahayag ng Diyos. Uy, napaka-importante po. Mga titingnan natin sa English. Meron yan. Tingnan natin sa English. Pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ano ibig sabihin? Una mga kapatid, sila ang kauna-unahang bansa na nakarinig ng tinig ng Diyos. Sino sa inyo nakarinig na ng tinig ng Diyos? Bunga nga ng nanay natin, madalas, di ba? Pagalitan tayo ng tatay natin, madalas. Pero yung nakarinig, kahit ka manalangin, hindi mo basta-basta marinig ang tinig ng Panginoong Diyos. Okay? Naintindihan nyo. Pero sabi rito mga kapatid, dito sa Tagalog, sila po ang pinagkatiwalaan ng pahayag ng Diyos. They were entrusted. Entrusted mga kapatid. Sa kanila ibinili, ipinagkatiwala ang salita ng Panginoong Diyos. Sino sa pamilya ang binibigyan ng ganung bagay? Yung magulang, tawag po natin doon pamana. Pamana. Yan. So, ikaw ba, Sister Rika, naisip mo na ba kung ano yung pamamana mo dyan kinipot ko? Ang tao, ikot ko to. Rika, at saka dito kay Pogi. Ikaw, Koy. Naisip na ba nyo kung pamamana nyo rin sa tatlo? Ayan, si Sister Pilar, may pangalawa na. Diba? Naisip mo ba kung ano yung pamamana mo? Sister Christy, naisip niyo ba kung ano yung pamamana mo dyan? Kaya Torny, tsaka kaya okay, tawag ko rin. Ikaw, Brad? Mga utang. Mga utang yung pamamana. Malas naman. Ikaw, Te? Utang din. Kami, wala. Wala na yung aming wala na yung aming paper na si Batso. Mahalaga po yun kasi yung pamana ay napakalaga. Amen. Yung ipagkakatiwala. Sometimes it is in writing. Kinakailangan pa ng abogado para
Tama na. Mga batang bibili. patunayan na ikaw ay nagpana. Now, the Bible says, ang salita ng Diyos ipinamana o ipinagkatiwala sa mga Hudyo. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Pastor, hindi naman tayo Hudyo. Ito nga po ang good news. Dati po kasi, sa Hudyo lang, yung buhay na walang hanggan, yung everlasting life. Ano ba? Ay. Saan ba yan? Verse? Maririnig kayo dito. Verse 1. 3 pala. 3, verse 1. Chapter 3. Lagay mo sa verse chapter 3. Natin sa ulit. Ayan. Ano ang advantage kung ikaw ay isang Hudyo? Ano ang pakinabang o what profit? Sa verse 2, much every way chiefly unto them committed the oracles of God. Makinig kayo mabuti mga kapatid, ha? Makinig kayo mabuti. Sa buhay na ito, lumalabas mga kapatid, na ang pinakamahalaga na ang pinakamahalagang pwede mong angkinin kayamanan o pamana ay ang salita ng Diyos. Ang mga bata, bakit kayo pinag-aaral? Di ba sabi? Ang edukasyon, tama sir? Ang edukasyon ay isa sa magandang pamana sa iyong anak. Ayan. Bakit? Ano bang ginagawa nila pag nandun sila sa eskwelahan? Nag-aaral. What do you mean by the word nag-aaral? Kumukuha ng impormasyon. Pinapasok sa kanilang mga isip at kanilang mga puso kahit minsan hindi madaling maintindihan. Sige, nung nag-aaral tayo, nagtataka tayo gano'n. Yan ang dahilan kung bakit meron po tayong grading system. Ang grading system ay para sa teacher po yun. Para mag-gauge niya kung ano na ang pumapasok sa isip at utak ng estudyante. Hindi po yung pagalingan. Kaya po nagbibigay ng mga honors, siyempre para i-recognize naman yung mga tao, mga batang nagbigay naman ng extra effort. Diba sila yung masipag mag-aral, masipag magbasa, may angking galing talaga. Yung iba naman kasi masipag lang magtambay, masipag kumain, pag-recess ang favorite subject, yung mga ganon. So, ginigrade natin yan mga kapatid. Yun ang dahilan no. At siyempre, i-recognize pag graduation, kaya meron tayo sa laboratoria, di ba, valedictorian, then i-recognize na mga batang ito ay nagbigay ng ekstrang panahon at effort. Yan mga kapatid. Tatanong, kung kayo o tayo ang naging Hudyo, ano sa palagay niyo ang ating buhay ngayon? Kasi pinagpala sila sa kanila ibinigay ang pahayag ng salita ng Diyos. Okay, magbibigay ako ng update sa inyo sa bansang Israel. Sa kasalukuyan ng bansang Israel ay binubomba. Gera. Hindi na natapos ang gera sa kanila. Pag gusto nyo pa maging Hudyo, araw-araw yan. Mula nung sila'y naging bansa noong 1948 lang, hanggang ngayon, hindi sila tinitigilan ng kanilang mga kalaban. For the simple reason, ano ang simple reason? Naiinggit o nagagalit sila kasi sila ang bayang pinili ng Diyos. Ang pinili. May Diyos ka na, galit pa sa'yo. Bakit nga ba kahit sa buhay natin? Gumawa ka ng mabuti, galit pa kapitbahay mo. Tama? Tumulong ka na nga, nagbigay ka na, galit pa asawa mo, anak mo. Bakit ganun? There is something wrong, di ba mga kapatid? Kaya na marami po ang nadidiscourage at umaayaw na. Pero magtataka kayo sa bansang Israel sa ngayon. Ngayon, wala lang hindi na natigil ang gera. Sila po ang isa sa pinakamaliit na bansa, pinaka-counting army. Pero magugulat ka, sila po ang may pinakamatalinong army.
Oh, sila po. Sila ang may pinakamodernong baril. Saan nila kinuha yung mga adunong na yun? Yun na nga sinasabi natin. There is something special kapag nasa sa iyo ang Panginoon. At yan ang gusto kong pagmasdan ninyo sa buhay ninyo. Hindi nga tayo Hudyo. Pero sabi nga ni Paul sa ngayon hindi naman ka kung Hudyo ka o hindi. Ang malaga, isa ka pa sa pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Marami ang hindi nakaunawa na kaya ka what do you mean really by the word pinagkatiwalaan? Saan ba yun? Ng salita yan. Then were committed the oracles of God. Alam ba ninyo paano ibig sabihin yan? Yung pag pinagkatiwalaan ka, di ba sabi, sa Acts 2:38, paborito natin, ano sabi, repent. Magsisi kayo, at ano raw? Bautismuhan kayo. Tapos daw, pangatlo, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ito ay para sa inyong mga anak, at sa lahat ng tatawagin, lahat ng malayo ng Panginoon. Amen, yun yung ginagawa natin. Those are actions, mga kapatid. Pero talaga, anong ibig sabihin mo? Bakit ka magbabago ng isip? Bakit aalisin mo yung luma? Bakit ka maghuhugas? Kaya ang bautismo ay paghuhugas. At bakit tatanggapin mo ang Espiritu Santo? Dahil katulad ng mga Hudyo, mga kapatid, hindi nagbabago ang treatment ng Diyos sa kanyang nilan sa mga sarili. Ang salitang ito ay nangangahulugan actually, kundi nyo ba, ng salitang faith. Akala kasi nung iba, ang faith nanggagaling sa iyo. Faith ka sa Diyos. No, mga kapatid. Kahit tanongin ninyo ang Hudyo, pag in-interview nyo sila, parang galit pa sila sa pagkakatawag sa kanila ng Diyos. Ibang klase nga ito, mga kapatid. Wala silang pakialam kung ano mangyari sa buhay nila. Basta ang palagi nilang katwiran, ano yung palagi nilang katwiran? Pinili kami ng Diyos. Grabe. Kaya pag ini-interview sila, at may mano sa kanila, parang sila, no, we were chosen by God. Sabi ko, ang sarap naman nun. Kasi pag hawak ka ng Diyos, pag pinili ka ng Diyos, tanda nito, walang pwedeng gumalaw sa inyo. Ano yung inilagay ng Diyos sa mga Hudyo na inilagay din sa atin? Palagay nyo ano yun? Maiksi lang ang aking ano, kaya hindi ko pwedeng yan. Ang tawag po niya sa English, faith. Sa Tagalog, pananampalataya. So yung pananampalataya, hindi po yan galing sa atin. Pag may pananampalataya ka, ibig sabihin, inilagay yan sa iyo ng Diyos. Amen. At sino ka naman, at sino naman tayo para lagyan ng Panginoon? Yun na nga ang malaking question. Lord, ganito lang ako, kulang ako, mahina ako, buo ako, sabihin mo na, bakit ko nilagyan ng faith? Yan ay isang opsyon ng Panginoong Diyos na walang pwedeng umwesto. Katulad ng pagkapili niya kay Abraham, mga kapatid. Sa dinami-dami ng tao ng unang panahon, ang bayang kinalagyan ni Abraham, kahit tingnan nyo sa history, yung bayan ng Ur, ang siyang pinakamayamang bansa ng time na yun. Pinakamayaman po yun. Nabasa ko din nung nakaraan lang. Yung bayan niya, tawag natin doon ay Babylon. Ano yung Babylon? Hindi po ba dito itinayo yung Torre? Ibig sabihin yung mga tao na matatalino, marunong. Amen. Yung ba? Pero anong sabi ng Panginoon? Kumpleto sila sa pagkain, kumpleto sila sa lahat ng kailangan nila para mabuhay. Pero anong sabi ng Panginoon? Abraham, umalis ka diyan. Lisanin mo yan. Amen?
Iwan mo, yun mahirap. Iwan mo ang lahat sa iyo, sumunod ka sa akin at pumunta sa lugar na ituturo ko. That's the beginning of it. You have to leave all. Kasi po ang Diyos, mga kapatid, sa natutunan ko rin for the past 36 years ng paglilingkod. Hindi ka kasi po, siya pa ang isang kuha ka nga ng platito, ay, ng plato ng musika. Kuha ka. Huwag mo lagyan ng pansit mamaya. Nagugutom na rin ako, kaya iiksi na po, ilalang mahaba eh. Yan na lang. Ganang dali. Kahit alin dyan, kahit favorite play. Isa lang. Nagugutom na tayo. Kahit alin pong nalagyan. Ha? May laman na? Kahit may pansit po, pwede na yan. Yan. Isa lang. Okay. Yan. Ito, sikreto na ito mga kapatid. Ito ba naman sikreto, kiniyaya. Pahayag na. Babalik tayo mga kapatid sa pagkalalang ni Adan. Ganito po yun mga kapatid. Nung nilalang si Adan, wala po siya kahit ano sa kanya sarili. Amen. Katulad nito. Bakante po yan. Amen. Nung nilalang na si Adan, ang sabi doon, huwag kang kakain. O pagkain. Saan nilalagay ang pagkain? O sa plato. Anong ginawa ni Adan? Umain. Ilagyan nyo plato. Kanino ang nandun sa plato? Sa Diyos ba galing? Kanino galing? Ha? Sa tao. Pag may nakalagay niya, hindi na pwedeng lagyan. Very simple po. So, dalawa lang ang bagay na pwede mong gawin. Magpalit ka ng plato, huhugasan mo na lang yung plato kung wala ka may papalit. Amen. Kaya nga mga kapatid, namimili ang Panginoong Diyos ng mga lalagyan. Kaya nga sa Acts 2:30 pakita nyo, and receive. Bakit receive? Kasi bakante na yan. Bakit marami sa Christians ang bigo pa rin? Kasi ayaw nilang itapon yung dating laman. Gusto nila may laman na dadagdagan na lang. Kung matalino ka, mas maganda, alisin mo yung laman. Dahil yung susunod na ilalagay, galing yan sa Panginoong Diyos. Anything that comes from God is the best. Much better po yan. Amen. Balik ka rin ko. Nilagyan na ng Diyos. Amen. Pinagpalaan na. Anong ginagawa ng maraming Christian? Inahaluan ng sanglibutan. Nakalagay din sa Diyos, hahaluan pa. So ano nangyari doon? Panis. Pag napanis, hindi mo na pwedeng kainin. Ang sinishare ko sa inyo ay isang point of view, practical point of view. Nasa daigdig na ito, huwag niyong papatulan ang mga diskarte ng sanlibutan ito. Wala pong mangyayari. Mapapanis lang yan at mapapanis. Amen. Na, panghuli, bakit marami ang natitip? Kasi naiinip sila. Lord, malinis na ako. Bakit wala pang laman? Bakit wala pa pong laman? Kahit naman ako, pag ganito, binigay mo sa akin, Thanksgiving na yun, maiinip ako. Kasi gutom na ako eh. Pero katulad nga ng gagawin natin ngayon, mamaya, magkakalaman yan. Saan yan manggagaling? Sa biyaya ng Panginoong Diyos. Sabi nga, those who wait upon the Lord shall renew their
your strength. Yung salitang wait doon, hindi po mag-aantay. Yung salitang wait means to serve. Waiter nga eh. Di ba? Waiter, taga-serve po ang ibig. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, walang sino mang naglingkod na hindi tatanggap ng bayan. Yun ang sikreto. Tatanggap at tatanggap. Siguro nagtatanong yung iba sa akin, ano ba sweldo? Wala po kaming sweldo rito. Paano kayo nabubuhay? Hindi ko alam. Basta alam ko, buhay pa ako ngayon. And the best na pinakatrabaho, yung pala mga hindi sinusweldohan. Kasi masigit ang tatanggapin mo kung ang lahat ay manggagaling sa Panginoon Diyos. Maraming salamat. I-conclose ko ito mga kapatid. Ang sabi ng prophecy, 2025 is the most dangerous year. Mukhang may mangyayari sa next year, no? Kasi nga yung war, yung mga kung ano nangyayari. So ito ipaalala sa ating mga kapatid na ang pananampalataya natin ay hindi nakasalig sa nakikita natin. Amen? Sa nararamdaman natin. Ang pananampalataya ay nakasalig sa Panginoong Diyos. Yung focus dapat nandun lang sa Panginoong Diyos. Ang nangyari kasi sa Hudyo, mga kapatid, Kahit kunin mo yung basahan. binigyan sila ng pahayag ng Panginoon sa salita ng Diyos. Ano nangyari sa kanila? Yumabang sila at tumigas ang kanilang ulo. Palagi na sinasabi, hindi, bayang kami ng Diyos. Hindi, bayang kami ng Diyos. Pero sa salita nila ng gano'n, hindi nila nakikita na ginagawa nila itong lisensya. Yan ang mabigat para gawin ang gusto nilang magawa sa kanilang mga buhay. And that's the most dangerous part ng pananampalataya. Amen. Hindi sa Diyos ginagawa ko ito para sa Diyos. Hindi, inano ko ito para sa Panginoong Diyos. Puro na lang ganyan. Tandaan ninyo mga kapatid, wala tayong dapat gawin sa daigdig nito. Ang Diyos dapat ang gagawa para sa iyo. Tandaan niyo mga kapatid, ha? Eh, gagawin namin pa sa tama yun. No, hindi yun ang ibig sabihin. Kinakailangan nyo i-sort out, kinakailangan ninyo i-review anong ginagawa mo sa buhay mo sa daigdig na ito. Ginagawa mo ba po yan para sa sarili mo or for the glory of God? Lastly, ito naman sasabi ko, lahat mapaparang sa daigdig na ito except yung ginawa mo para sa Panginoong Diyos. Makikita mo sa panahon nilo, makatulad mo, panahon nilo, at yun ang sinasabi ng Panginoon, mawawala lahat. Pero yung salita niya ang pananatili. Eh, nasan yung salita ng Diyos? Nasan yung salita ng Diyos? Dito ko mag-irin. Nasan ang salita ng Diyos? Kinakailangan matutunan niyong sabihin nasa akin. Kapag hindi mo pa matutunan niya sabihin nasa akin, malaki ang magiging problema pagdating ng hinaharap. Kasi mapapara, panghuli, mapapara ang langit at lupa, pero hindi ang aking mga salita. So, kailangan makuha natin yung amen. Makuha natin. At huwag kayong mag-alala mga kapatid. Pag ang Diyos ay nagbigay, sagana po yan. Sagana yan. So, mag-ingat tayo saan? Doon sa hindi sinasabi ng Panginoong Diyos. Philosophy sa ng daigdig nito, mga alok ng daigdig nito, it's very careful. Like for example, in the modern age, the AI, the artificial intelligence, di ba? Yan na ngayon ang pumapasok. Dapat pa doon sa mga, kasi electronic computerized world na tayo, ang dami ng mga computer experts kayo. Alam nyo yan, kami nga hindi pa eh. Yun ang advantage namin sa inyo, upo kami dyan. So, wala kaming ano dyan. Pero dun sa mga nakakala, much dangerous yan. Dahil sila ang mas nakakala. So, be very careful kayo dyan. Dahil baka akala nyo yan ay sa Diyos pa. Yung nga pinagtatalunan nyo 666, yung 666,
Sabi ng iba scholar, mali ang kwenta. Hindi dapat 666. Ano? 616 daw. At kung ano sinasabi, opo. Iba-iba sinasabi nila, sabi ko, yun ang mabigat. Diba? Yun ang mabigat. Baka mamaya natatakan ka na. Pero kung naniniwala pag ikaw, nasa iyo yung salita ng Diyos, hindi ka magagalaw sa daigdig nito. Amen? Tandaan po ninyo yan. So, please verify, clarify ang buhay natin ngayon. At ito, magandang pagkakataon, mag-thanksgiving.